pinakamatinding parusang ipinataw sa mga bata. Habang tumatagal ay patindi na ng patindi ang ugali ng mga tao dahil hindi na lamang matatanda ang nakakagawa ng krimen kundi mga bata din. Grabe no? Kaya naman mahalaga ang tamang disiplina at paggabay sa mga kabataan ngayon upang maiwasan ang mga ganitong pangyayari. Kung kaya't sa video na ito ay kikilalanin natin ang mga bata na nakatanggap ng matinding parusa. Pero bago tayo magsimula ay baka pwedeng paki-like at subscribe ng video na ito. Malaking tulong at bagay na ito sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Kaya naman simulan na natin. Number 1. Joseph Ligon. Si Joseph Ligon ay ipinanganak noong May 3, 1938 sa Philadelphia, Pennsylvania. Noong 1953, siya ay 15 years old nang masangkot siya sa isang kaguluhan kasama ang 5 pang kabataan. Lasing sila nang mangyari ang insidente. Nagkaroon ng pananaksak na nagdulot ng pagkamatay ng 2 tao at pagkasugat ng 6 na iba pa. Dahil dito ay kinasuhan si Ligon at ang kanyang mga kasama ng unang antas ng pagpatay. Hinatulan siya ng habambuhay na pagkakulong ng walang parole. Sa korte ay inamin ni Ligon na sinaksak niya si Clarence Belvey na isa sa mga biktima pero nakaligtas. Itinanggi niya na siya ang dahilan ng pagkamatay ng 2 namatay na biktima. Si Ligon ay nasa mababang baitang lamang sa paaralan at hindi marunong magbasa o magsulat. Dahil dito ay hindi niya lubos na naintindihan ang mga nangyayari sa korte. Hindi rin niya naipagtanggol ng maayos ang sarili niya. Kahit menor de edad siya noong mangyari ang krimen ay hinatulan siya ng habambuhay na pagkakulong nang walang tsansang makalaya. Samantala noong 1970s ay inalok si Ligon ng parol ng gobernador. Ibig sabihin maaari siyang makalaya pero kailangan niyang sundin ang ilang kondisyon. Tinanggihan niya ito dahil gusto niyang makalaya ng walang anumang kondisyon. Para kay Ligon, hindi makatarungan ang habambuhay na sentensya sa kanya dahil menor de edad siya noong mangyari ang krimen. Nais niyang itama ang tingin ng lipunan sa kanya at hindi siya handang tanggapin ang parol na may kondisyon. Ngunit noong 2012 ay nagdesisyon ng Korte Suprema ng United States na labag sa batas ang habambuhay na pagkakulong ng walang parol para sa mga menor de edad. Kaya noong 2016 ay sinabi ng Korte Suprema na maaaring makinabang sa bagong batas na ito ang mga naunang kaso. At noong 2017 ay muling sinentensyahan si Ligon ng 35 years na pagkakulong. Dahil mahigit 60 years na siyang nakakulong ay qualified na siyang makalaya sa parol. Pero muli niyang tinanggihan ang parol dahil gusto niyang makalaya ng walang kondisyon. Para sa kanya, hindi siya dapat nakulong ng ganoon katagal dahil sa kanyang edad noong nangyari ang krimen. Noong February 11, 2021, matapos ang 68 years sa bilangguan ay pinalaya si Joseph Ligon ng walang anumang kondisyon. Siya ang pinakamatagal na juvenile lifer sa kasaysayan ng Amerika. Number 2. Bobby Bostic. Noong December 12, 1995, si Bobby Bostic na 16 years old at ang kaibigan niyang si Donald Hudson na 18 years old ay nang-hold up sa Missouri. Ang mga biktima nila ay nagde-deliver ng mga donations para sa Pasko. Tinakot nila ang mga ito gamit ang baril at kinuha ang pera, wallet at mga gamit nila. Pagkatapos nito ay ninakawan nila ang isang babae at kinuha ang kanyang kotse. Iniwan nila itong nakakulong sa loob ng sasakyan. Nahuli sina Bostic at Hudson makalipas ang 1 oras. Si Hudson ay pumayag sa plea deal at nasentensyahan ng 30 years sa kulungan. Pero si Bostic ay tumanggi dahil inakala niyang mas magaan ang hatol na matatanggap niya. Nagkamali siya ng desisyon. Pagkatapos ng paglilitis ay hinatulan siya ni Judge Evelyn Baker ng 241 years na pagkakakulong. Ibig sabihin magiging eligible lang siya para sa parol sa edad na 112. Ito ang pinakamahabang sentensya sa Missouri para sa menor de edad na hindi naman sangkot sa pagpatay. Habang nasa kulungan ay nagsikap si Bostic na magbago. Natapos niya ang high school diploma, kumuha ng associate degree at sumali sa higit 30 rehabilitation programs. Naging manunulat din siya at nakapaglathala ng mga tula at libro. Pero kahit na nagsikap siyang magbago, ay hindi pa rin siya nagkaroon ng pag-asa na makalaya dahil sa sobrang haba ng kanyang sentensya. Samantala, noong 2010 ay nagdesisyon ng Korte Suprema ng United States na bawal ang life imprisonment without parole para sa mga menor de edad na hindi sangkot sa pagpatay. Pero hindi nakinabang si Bostic dito dahil ang kanyang sentensya ay hindi life imprisonment kundi sunod-sunod na hatol na umabot sa 241 years. Lumipas ang panahon at napagtanto ni Judge Baker na mali ang hatol niya kay Bostic.
Ayon sa kanya, ang pag-uugali ni Bostix noon ay dala ng kanyang kabataan at hindi paganap na pag-iisip. Sinubukan niyang tulungan si Bostix sa pamamagitan ng pagsuporta sa mga apela nito. Pero noong 2018 ay tinanggihan ng Korte Suprema ang kaso ni Bostix. Kaakibat din nito, noong 2021 ay ipinasa sa Missouri ang isang bagong batas na nagbibigay ng pagkakataon sa mga taong nasentensyahan bilang menor de edad na mag-apply para sa parol matapos magsilbi ng 15 years. Basta't hindi pagpatay ang kaso, dahil dito ay nagkaroon ng pag-asa si Bostix. Number 3. Axel Ruda Cubana. Noong July 29, 2024, sa Southport, United Kingdom ay nangyari ang isang malagim na insidente. Si Axel Ruda Cubana, isang 17 years old na binata, ay pumasok sa isang dance class na may team ni Taylor Swift. Ang klase ay para sa mga batang babae na edad 6 hanggang 11 years old. May dala siyang malaking kutsilyo na binili niya online. Sinaksak niya ang mga bata ng walang awa. 3 batang babae ang namatay na kinabibilangan ni Alice Da Silva Aguiar, Bebe King at Elsie Dot Stancombe. Bukod sa mga namatay, sinubukan din niyang saksakin ang 8 iba pang bata at 2 matatanda na nagtangkang pigilan siya. Matapos ang krimen ay natuklasan ng mga pulis na matagal nang nahuhumaling si Ruda Cubana sa karahasan. Sa bahay niya ay nakita nila ang mga plano niyang pumatay ng marami. At noong January 23, 2025 ay hinatulan si Ruda Cubana sa Liverpool Crown Court. Siya ay napatunayang nagkasala sa 3 kaso ng pagpatay at 10 kaso ng tangkang pagpatay. Binigyan siya ng sentensyang habambuhay na pagkakakulong. Kailangang maglingkod siya ng hindi bababa sa 52 years bago siya pwedeng mag-apply para sa parol. Sinabi ng judge na si Mr. Justice Goose na kung si Ruda Cubana ay 9 na araw na mas matanda nung nangyari ang krimen, maaaring habambuhay na walang parol ang parusa niya. Ang sentensya naman kay Ruda Cubana ay naging usap-usapan. Maraming tao ang nagtanong kung tama ba ang parusa lalo na't menor de edad siya nang mangyari ang krimen. Maraming nag-request na suriin muli ng Attorney General na si Lord Hermer Casey ang sentensya. Pero matapos ang pagsusuri ay sinabi ni Lord Hermer na tama ang hatol at hindi ito dadalhin sa Court of Appeal. Ipinaliwanag niya na ang 52 years na sentensya ay isa sa pinakamahabang parusa sa kasaysayan ng hukuman sa England. Number 4. Sharon Wiggins. Si Sharon Margaret Wiggins na tinawag ding Peachy ay isang Amerikanang nakulong habang siya ay bata pa. Noong December 2, 1968 ay kasama niya ang 2 kaibigan na sina Foster Tarver at Samuel Barlow. Nagplano silang magnakaw sa Dauphin Deposit Bank sa Pennsylvania. Habang nangyayari ang pagnanakaw ay pumasok si George Morelac, isang costumer na nagtatangkang pigilan si Wiggins. Sa kalituhan ay pumutok ang baril ni Wiggins ng 2 beses. Si Tarver naman ay bumaril din kay Morelac. Dahil dito ay namatay si Morelac. Tumakas sila gamit ang kotse pero nahuli sila nang mawalan ng kontrol si Barlow sa sasakyan habang hinahabol sila ng pulisya. Noong 1969 ay hinatulan si Wiggins, Tarver at Barlow ng parusang kamatayan. Pero noong 1971 ay pinalitan ang hatol nila ng habambuhay na pagkakakulong na walang posibilidad ng parol. Ibig sabihin hindi na sila makakalaya kahit kailan. 2 beses na nagtangkang tumakas si Wiggins. Pero noong 1973, habang nag-aaral siya sa Williamsport Community College, ay tumakas siya pero sumuko rin matapos ang halos 1 buwan. Noong 1975 ay muli siyang tumakas at nakatakas ng 3 taon bago muling nahuli. Sa loob ng bilangguan ay nagsikap si Wiggins na baguhin ang kanyang buhay. Siya ang unang babaeng bilanggo na nakapagtapos sa programa ng Penn State University sa loob ng State Correctional Institution Muncie. Naging tagapayo siya ng mga kapwa bilanggo at tinulungan silang makapagtapos ng high school. Nagturo rin siya sa iba't ibang programa. Dahil sa kanyang pagtulong at pagbabago ay kinilala siya ng Pennsylvania Prison Society bilang Prisoner of the Year noong 2009. Samantala noong 1983, kasama ang iba pang mga babaeng bilanggo ay nagsampa si Wiggins ng kaso laban sa pamunuan ng bilangguan. Inireklamo nila ang hindi tamang pagtrato sa kanila. Dahil dito ay nagkaroon ng mga pagbabago sa bilangguan. Number 5. Evan Miller. Noong 2003, si Evan Miller ay 14 years old lamang nang masangkot siya sa isang insidente na nagdulot ng pagkamatay ng isang 52 years old na lalaki sa Alabama. Dahil dito ay kinasuhan siya at sinentensyahan ng habambuhay na pagkakakulong nang walang pagkakataon na makalaya.
Naging mabigat ang sentensyang ito dahil napakabata pa ni Evan nung mangyari ang insidente. Maraming tao ang nagtalo na hindi makatarungan ng ganitong parusa para sa isang menor de edad. Sa batas ng Alabama noong panahon na yon, kahit menor de edad, kapag gumawa ng mabigat na krimen ay maaari silang masentensyahan ng habambuhay na pagkakakulong. Walang pagkakataon si Evan na makalaya at makapagsimula muli ng kanyang buhay sa labas ng bilangguan. Maraming tao ang hindi sumang-ayon dito dahil naniniwala silang ang mga bata ay may kakayahan pang magbago at matuto mula sa kanilang pagkakamali. Noong 2012 ay umabot ang kaso ni Evan sa Korte Suprema ng United States. Tinawag ang kasong ito na Miller v. Alabama. Sa desisyon ng Korte Suprema ay sinabi nilang ang pagbibigay ng habambuhay na pagkakakulong nang walang pagkakataon para sa parol sa mga menor de edad ay labag sa konstitusyon. Ayon sa korte, dapat isaalang-alang ang edad ng bata at ang posibilidad na magbago siya bago ibigay ang mabigat na parusa. Dahil dito ay nagkaroon ng pag-asa si Evan na muling ma-review ang kanyang sentensya. Kaya noong 2016 ay nagkaroon ng bagong pagdinig para sa kaso ni Evan. Sa kabila ng desisyon ng Korte Suprema ay muli siyang sinentensyahan ng habambuhay na pagkakakulong. Pero sa pagkakataong ito ay binigyan siya ng pagkakataon na humiling ng parol sa hinaharap. Number 6. Kenneth Young. Si Kenneth Young ay lumaki sa isang mahirap na komunidad sa North Tampa, Florida, sa lugar na tinatawag na Suitcase City dahil madalas ang paglipat ng mga tao doon. Noong 14-year-old siya ay nasangkot siya sa serye ng mga armadong pagnanakaw noong June 2000. Kasama niya noon si Jax Betea na isang 24-year-old na drug dealer na nagbebenta ng droga sa kanyang ina. Ayon kay Kenneth, pinilit siya ni Betea na sumama sa mga pagnanakaw. Nagbanta si Betea na sasaktan ang ina ni Kenneth kung hindi siya susunod. Sa kabila ng pagiging menor de edad at kawalan ng naunang criminal record ay nilitis si Kenneth bilang adult. Nahatulan siya ng 4 na magkakasunod na habambuhay na sentensya ng walang posibilidad na makalaya. Marami ang nagulat at nagsabing napakabigat ng parusa para sa isang bata. Samantala noong 2010 ay nagkaroon ng pag-asa si Kenneth nang maglabas ng desisyon ng Supreme Court ng United States sa kasong Graham v. Florida. Sinabi ng korte na labag sa konstitusyon ang pagbibigay ng habambuhay na sentensya ng walang parol sa mga batang nagkasala na hindi naman pagpatay ang krimen. Dahil dito ay nagkaroon ng pagkakataon si Kenneth na muling maharap sa korte para sa panibagong sentensya. Sa muling paglilitis ay ipinakita ni Kenneth ang kanyang mabuting asal sa loob ng kulungan. Ipinakita rin niya ang kanyang pagsisikap na magbago at magpakabuti. Sa kabila nito, ang judge na si Daniel Sleet ay nagbigay sa kanya ng 30 years na sentensya. Binigyan siya ng credits sa mga taon na kanyang naisilbi na. Ngunit kailangan pa rin niyang manatili sa kulungan ng maraming taon bago magkaroon ng pagkakataong makalaya. Gayun din naman, ang kwento ni Kenneth Young ay naging tampok sa dokumentaryong 15 to Life Kenneth's Story noong 2014. Sa dokumentaryong ito ay ipinakita ang mga isyong kaugnay ng pagbibigay ng mabibigat na parusa sa mga batang nagkasala, lalo na sa mga kaso na walang namatay o malubhang nasaktan sa mga krimen. Maraming naniniwala na masyadong mabigat ang parusa kay Kenneth dahil bata pa siya nang mangyari ang mga krimen. Number 7. Willard Miller. Noong November 2, 2021 ay natagpuan ang katawan ni Nohema Grabber sa Chautauqua Park sa Fairfield, Iowa. Si Nohema ay 66-year-old at isang Spanish teacher sa Fairfield High School. Natagpuan ang kanyang katawan sa ilalim ng tarp at mga rails. Brutal siyang pinatay gamit ang baseball bat. Samantala, ang mga suspek sa krimen ay sina Willard Miller at Jeremy Goodale. Pareho silang 16-year-old noong nangyari ang krimen. Ayon sa investigasyon, nagalit si Miller dahil mababa ang grades niya sa klase ni Nohema. Dahil dito ay pinagplanuhan niya ang pagpatay at sinama si Goodale. Sinundan nila si Nohema sa kanyang pang-araw-araw na paglalakad sa park at doon nila isinagawa ang krimen. Pagkatapos ng krimen ay tinago nila ang katawan sa ilalim ng tarp at mga rails. Iniwan din nila ang van ni Nohema sa isang liblib na lugar upang maligaw ang mga investigador. Natuklasan naman ang kanilang pagkakasangkot sa krimen nang magpadala si Goodale ng mga mensahe sa Snapchat tungkol sa krimen. Ipinakita ng isang kaibigan ang mga mensahe sa pulis kaya natuklasan ang ginawa nila. Kaugnay pa nito, noong July 6, 2023 ay sinentensyahan si Willard Miller ng habambuhay na pagkakakulong.
may posibilidad siyang makalaya matapos ang 35 years kung papayagan ng korte. Sa pagdinig ay humingi siya ng tawad sa pamilya ni Nohema at inamin ang kanyang kasalanan. Sinabi rin niya na nagsisisi siya sa kanyang ginawa. Ang judge na si Sean Showers ang nagbigay ng hatol kay Miller. Ayon sa judge, ang ginawa ni Miller ay malupit at masama. Sinabi rin niya na ang krimen ay nagdulot ng malaking kawalan sa pamilya ni Nohema at sa komunidad. Nawala ang isang mabuting guro na minahal ng kanyang mga estudyante. Sa kabilang banda, si Jeremy Goodale, ang kasabwat ni Miller, ay umamin din sa kanyang kasalanan. Nakipagtulungan siya sa mga investigador at ikinuwento ang lahat ng nangyari. Sa katunayan, ang pagkamatay ni Nohema Grabber ay nagdulot ng matinding kalungkutan sa kanyang pamilya, mga kaibigan at mga estudyante. Minahal siya bilang isang guro na mapagmahal sa kanyang trabaho. Number 8. Mustafa Hashem Al-Darwish. Si Mustafa Hashem Al-Darwish ay isang batang lalaki mula sa Saudi Arabia. Nahatulan siya ng parusang kamatayan dahil sa pagsali sa mga protesta laban sa gobyerno noong siya ay 17-year-old. Noong May 2015 siya ay inaresto ng pulisya. Ayon sa mga ulat, siya ay ikinulong at pinahirapan ng matindi. Binugbog siya ng paulit-ulit at nawalan ng malay ng ilang beses. Dahil sa matinding pagpapahirap ay napilitan siyang umamin sa mga paratang kahit hindi niya ginawa ang mga iyon. Ginawa niya ito para lang matigil ang kanyang paghihirap. Samantala, nung nilitis siya sa korte ay binawi ni Mustafa ang kanyang pag-amin. Sinabi niya na napilitan lang siyang umamin dahil sa torture na naranasan niya. Sinabi rin niya na menor de edad siya noong mangyari ang mga protesta. Pero kahit na ganito ang kanyang sinabi ay hinatulan pa rin siya ng kamatayan. At noong June 15, 2021, siya ay pinatay sa pamamagitan ng pagbitay. Hindi man lang ipinaalam sa kanyang pamilya ang petsa ng pagbitay. Nalaman lang nila ang balita sa internet matapos itong mangyari. Kaugnay nito ay maraming grupo sa buong mundo ang nagalit at kumundena sa nangyari kay Mustafa. Ang European Parliament ay naglabas ng pahayag noong July 8, 2021 na kinokondena ang paggamit ng parusang kamatayan sa mga menor de edad sa Saudi Arabia. Hinikayat din nila ang gobyerno ng Saudi na itigil ang ganitong justice system at sundin ang mga patakaran sa karapatang pantao. Dagdag pa rito, noong April 2020 ay sinabi ng Saudi Human Rights Commission na hindi nabibitayin ang mga menor de edad kahit nagkasala sila. Sa halip sila ay ikukulong ng hindi hihigit sa 10 taon sa juvenile institution. Pero ang batas na ito ay hindi malinaw kung paano ipatutupad. Hindi rin ito na i-publish sa opisyal na gazette. Sa kabila nito, ang pamilya ni Mustafa ay labis na nasaktan at nagdalamhati sa nangyari. Ayon sa kanila, inaresto si Mustafa kasama ang dalawa niyang kaibigan noong 2015. Pagkatapos ng ilang araw ay pinalaya siya ng walang kasong isinampa. Pero kinuha ng pulisya ang kanyang telepono. Makalipas ang ilang panahon ay tinawagan ng kanyang pamilya at sinabihang kunin ang telepono sa istasyon ng pulisya. Pero nang pumunta si Mustafa, siya ay muling inaresto. Ang dahilan daw ng kanyang pag-aresto ay isang larawan sa kanyang telepono na itinuturing ng gobyerno na laban sa kanila. Number 9. Terrence Graham. Si Terrence Graham ay isang binatilyo mula sa Jacksonville, Florida. Noong 2003, sa edad na 16, siya ay nasangkot sa isang tangkang pagnanakaw kasama ang kanyang mga kaibigan. Walang nasaktan o napatay sa insidente pero nahuli siya at nakasuhan. Dahil dati na siyang may kaso ng pagnanakaw, ang judge ay nagpasya na hatulan siya ng habambuhay na pagkakakulong ng walang parole. Ibig sabihin ay hindi na siya magkakaroon ng pagkakataong makalaya kahit ano pang gawin niya sa loob ng kulungan. Ito ang dahilan kung bakit tinawag itong most horrific sentence dahil napakabigat nito para sa isang menor de edad na hindi naman nakapatay. Gayun din naman ang kaso ni Terrence Graham ay umabot sa Supreme Court ng United States. At noong 2010 ay nagpasya ang Supreme Court na labag sa konstitusyon ang magbigay ng habambuhay na sentensya ng walang parol sa mga menor de edad na hindi naman nakapatay. Sinabi ng Supreme Court na ang mga kabataan ay may kakayahang magbago at dapat bigyan ng pagkakataon na maituwid ang kanilang mga pagkakamali. Ang desisyon na ito ay tinawag na Graham v. Florida at naging dahilan ng malaking pagbabago sa justice system para sa mga kabataang nagkasala. Dahil sa desisyon ng Supreme Court ay nagkaroon ng muling pagsusuri sa mga kaso ng mga kabataang nahatulan ng habambuhay na pagkakakulong ng walang parole. Maraming kabataang nakulong ng mahabang panahon ang nagkaroon ng pagkakataong muling humarap sa korte at mabigyan ng mas makataong hatol. Ang kaso ni Graham ay naging simbolo ng laban para sa makatarungang hustisya sa mga menor de edad.
Kaya noong February 2024, matapos ang halos 2 dekada sa kulungan, si Terrence Graham ay pinalaya. Ang kanyang paglaya ay nagbigay ng pag-asa sa maraming tao na naniniwala sa pagbibigay ng pangalawang pagkakataon sa mga kabataang nagkamali. Number 10. Lionel Tate. Noong July 28, 1999 ay nangyari ang isang trahedya sa Broward County, Florida. Naiwan si Lionel Tate na 12-year-old para bantayan si Tiffany Unique na 6-year-old. Si Tiffany ay inaalagaan ng ina ni Tate na si Kathleen Grosset Tate. Habang naglalaro at nanonood sila ng wrestling sa television, ay narinig ng ina ni Tate ang ingay. Sinabihan niya ang dalawa na maghinay-hinay. Pagkatapos ng halos 45 minutes ay sinabi ni Tate na hindi na humihinga si Tiffany. Natagpuan ng bata na may malulubhang pasa sa mga binti, paa at leeg. Ayon sa pagsusuri, ang mga pinsalang natamo ni Tiffany ay kasing lala ng makukuha sa isang malubhang aksidente sa sasakyan. May basag na bungo, punit na atay, basag na tadyang at namamaga ang utak nito. Ang mga sugat na ito ay nagpapakita na matinding pananakit ang naranasan ni Tiffany bago siya namatay. Sinabi ni Lionel Tate na ginagaya lang nila ang mga wrestling moves na nakita nila sa TV, pero hindi naniwala ang korte sa kanyang paliwanag. Kaya noong January 2001, sa edad na 14, ay hinatulan si Tate ng first-degree murder. Ang parusa sa kanya ay habambuhay na pagkakakulong ng walang posibilidad ng parol. Dahil dito ay siya ang naging pinakabatang Amerikano na nakatanggap ng ganitong klaseng parusa. Sinabi ni Judge Joel T. Lazarus na ang ginawa ni Tate ay hindi laro ng bata, kundi isang malupit na aksyon na walang awa. Dahil dito ay napagdesisyunan ng korte na bigyan siya ng mabigat na parusa. Maraming tao ang nagulat sa hatol na ito dahil masyadong mabigat ang parusa para sa isang batang tulad niya. Kaugnay pa nito ay nagkaroon din ng maraming diskusyon tungkol sa parusang natanggap ni Tate. Maraming tao ang nagsabi na masyadong malupit ang habambuhay na pagkakakulong para sa isang bata. Dahil dito ay umabot ang kaso sa Appellate Court noong 2004. Sinuri ng korte ang kaso at napag-alaman na hindi nasuri ang kakayahan ni Tate na intindihin ang paglilitis. Dahil dito ay binaligtad ng Appellate Court ang hatol sa kanya. Pinalaya si Tate matapos siyang makulong ng 3 taon. Pero kailangan niyang sundin ang kasunduan na house arrest sa loob ng 1 taon at 10 taon na probation.